Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga uri ng tayutay. Ikalawa, mga halimbawa ng pangungusap na tayutay mula sa Florante at Laura. Unang bilang, pagtutulad o simile. Ito ay isang dituwirang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao o pangyayari. Gumagamit ito ng mga pariralang tila, gaya ng, para ng, kawangis, animo at magkasing. Halimbawa, si Laura'y anaki isang bagong Venus. Sa ganday mayroong may ganda pang lubos. Mga matay parang bituing kumikislap, sa dusa ng iba'y siyang lunas. Sa saknong na ito, inihahambing ang ganda ni Laura sa isang Venus o Diyosa gamit ang salitang anaki. Inihambing din ang mata ni Laura sa bituin gamit ang salitang parang. Ikalawang bilang, pagwawangis o metaphor. Ito ay isang tuwirang paghahambing. Hindi ito gumagamit ng mga pariralang pantulad. Direkta nitong binansagan ang isang bagay na katulad ng isa pang bagay. Halimbawa, ang aking buhay ay isang bangka na sa gitna ng dagat ay sumasadsad. Ang aking luha ay siyang alon na sa dalampasigan ay humahampas. Sa halimbawang ito, direktang tinawag ni Florante ang kanyang sarili na bangka at ang kanyang luha bilang dagat nang wala nang ginagamit pang pag-uugnay sa dalawang magkaibang salita o bagay. Ikatlong bilang, pagsasatao o personification. Dito, ang mga katangian, gawi o talino ng tao ay ikinakapit sa mga bagay na walang buhay o mga hayop. Halimbawa, at ang mga punong higeray nananangis sa bawat hampas ng hanging malakas, tila nakikiramay sa aking hinagpis sa gitna ng gubat na madilim at mapanglaw. Sa halimbawang ito, binibigyan ng katangian ng tao, halimbawa ang pag-iyak, ang mga puno ng higera na walang buhay. Ikaapat na uri ng tayutay, pagmamalabis o hyperbole. Ito ay ang lampas-lampasang paglalarawan sa isang tao, bagay o pangyayari. Ginagamit ito upang bigyang diin ang isang emosyon o sitwasyon na malayo sa katotohanan. Halimbawa, ang luha ko'y maging dagat sana upang ang buong mundo ay mapuno ng dusa sa tindi ng sakit na aking dinaranas, pati ang langit ay nanginginig sa sindak. Sa halimbawang ito, inilalarawan dito ang tindi ng lungkot ni Florante na tila ang kanyang luha ay kayang lunurin ang buong mundo. Ikalimang uri, pagtawag o apostrophe. Ito ay isang pakikipag-usap sa isang tao o bagay na wala naman sa harap, patay na o isang abstraktong konsepto na parang ito ay buhay at nakikinig. Halimbawa, o langit, nasaan ang iyong katarungan? Bakit mo hinayaang ang masama ay magwagi? Tumingin ka rito sa aking kinalalagyan at pawiin ang hapdi ng aking mga api. Sa halimbawang ito, kausap ni Florante ang langit kahit hindi ito direktang sumasagot, na nagpapakita ng kanyang matinding desperasyon. Ika-anim, pag-uyam o irony, isang uri ng pananalita kung saan ang layunin ay mangutya, ngunit ginagamitan ng mga salitang tila pumupuri. Ang tunay na kahulugan ay kabaliktaran ng sinasabi. Halimbawa, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagalingan at bait ay nakalugami, inis sa hukay ng dusa't pighati. Ginamit ito ni Balagtas upang punahin ang baluktot na kalagayan ng bayan kung saan ang mga kriminal ay malaya at ang mabubuti ay nakagapos o nakakulong.
Ikapito, pagpapalit-tawag o metonymy. Ito ay ang pagpapalit ng katawagan sa isang bagay sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang salitang kaugnay nito o bahagi nito. Halimbawa, siya ang nagmana ng korona. Ang korona ay sumasagisag sa kapangyarihan o pagiging hari. Ikawalo, pagpapalit saklaw o sinikduki. Ito ay ang pagbanggit sa isang bahagi ng isang bagay bilang pagtukoy sa kabuuan nito o ang kabuuan para sa isang bahagi. Halimbawa, maraming bibig ang umaasa sa kanyang pagtatrabaho. Ang bibig ay tumutukoy sa mga tao o anak na sinusuportahan. Ikasyam, paghihimig o onomatopoeia. Ito ang paggamit ng mga salita. Ang tunog ay nagpapahiwatig ng kahulugan nito. Halimbawa, ang tik-tak ng orasan ay tila nagpapabilis sa aking kaba. Ikasampo, paglilipat wika o transferred epithet. Katulad ito ng pagsasatao, ngunit dito, ang pang-uri na karaniwang ginagamit sa tao ay ikinakabit sa isang bagay. Halimbawa, ang madilim na balak ng traidor ay nabunyag din. Ang salitang madilim sa halimbawa ay nangangahulugang masamang balak ng isang tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.